Atty. Lopez. Doon, ang tagal po nun, inabutuhatan ng 3 oras. Huwag yun ang antayin na manawagan pa si VP Sara Duterte o si Pangulong Duterte. Dahil ang balita ko ay pupunta rin yun. Inalok ako ng 500,000 kada buwan para sumuporta sa kanila. Atty. Lopez. Doon, ang tagal po nun, inabutuhatan ng 3 oras bago po dalhin sa ospital. Alam nyo, hindi na po ito usapin ng politika, Duterte o Marcos. Ito'y makatao na po. Kung ang isang tao, kahit sino pa yan, kahit ano ang kulay niyan, kita mo na nakabulagta, tutulungan mo na yan. Di ba? Hindi yung kung ano-ano pang sasabihin mo. Dahil ganito, una-una hindi naman po kriminal si Atty. Lopez. Siya po ay isang resource person. Kaya nga po, paulit-ulit sinasabi ni VP Sara Duterte, yung karapatan naman noon. Ako po, marami nagsasabi sa mga social media, tinatanong nila, dapat nang manawagan si VP Sara Duterte ng People Power o kaming mga vlogger. Alam niyo po mga kababayan, hindi na namin kailangan manawagan. Yan po ay nasa karapatan natin. Nasa Article 3 ng Konstitusyon yan, Bill of Rights, ang karapatang magtipon-tipon at ipahayag ang kanilang saloobin sa nangyayari sa bayan natin. Hindi na ho ito usapan ng Duterte at Marcos. Ito po'y usapan na ng pang-aapi sa bawat Pilipino. Hindi na ho natin gustong usapan natin na kailangan mawala si Marcos. Hindi ho. Bawat isa sa atin ninanakawan ng mga congressman natin. Alam natin yan. Bakit ang yaman ng Pilipinas pero mahihirap tayo? Saan kayo nakakita ng sobrang yaman ng bayan mo pero mahirap tayo? Bakit? Dahil nasa bulsa ng mga congressman. Tapos masaya kayo sa 1,000 ibinibigay sa inyo. 1,000,000 ang ninanakaw sa bawat isang tao. Anong klaseng bayan meron tayo? Di ba nakakalungkot po yun? Hindi na ito Duterte Marcos tayo na ang inaapi dito, bawat Pilipino. Hindi na namin kailangan manawagan sa inyo na sumama kayo sa amin dito, pumunta kayo dito, suportahan si VP Sara. Hindi ho. Inapi na ho tayo. Alam nyo, para sa akin, personal ito. Alam nyo kung bakit? Ako ho nadali. Inalok ako ng 500,000 kada buwan para sumuporta sa kanila. Nung tinanggihan ko, ano meron? Kaso! Etong linggo to pupunta ako sa Legazpi para harapin ang kaso ko. Bakit? Hindi ako pumayag sa 500,000 kada buwan. Sana natutulog na lang ako Nagigits yun, pero hindi kaya ng konsensya ko na batikusin si VP Sara Duterte na walang dahilan. Sana kung tarantada yun okay Araw-araw natin banatan, pero hindi ho tama Hindi ako nagpapaka-righteous, nagpapakabanal. Kailangan ko yung pera. Pero masama na ho yun Isipin nyo kaninong pera yung mapupunta sa akin. Sa inyo galing yun. Di ba sa inyo po galing yun. Kukunin ko para siraan lang ang mga Duterte. Kaya nakakalungkot yung mga vlogger dyan na dating sumusuporta sa Duterte, pumupunta pa kayo sa EDSA. Di ba pumupunta pa kayo sa EDSA? Tapos kayo sisiraan nyo si Duterte? Tama. Tama. Sa halagang magkano? Huwag na tayo maglukuhan. Kaya nyo tinanggap yan. Sorry, pasensya na kung masama yung kung may mga bata dito. Pero totoo yun Bakit? Kasi mukha kayong pera Mabuhay lang kayo ng sapat. Yun lang naman po sinasabi natin dito. Dahil marami nang sinira ang pera. Yung isang chihuahua nga Alam nyo ito sinabi sa akin mismo ito ni Yorme. Alam mo ba bakit sinisiraan yan? Utos sa kanya yan Noong una, siyempre, parang totoo kaya yung sinabi ni Yorme sa akin? Pero lumabas
Vice President Sara Duterte na nagsusori sa kanya. Huwag niyo personalin kasi kailangan lang namin ng budget. Bakit? Matatalo na kayo sa Maynila eh. Yan ang katotohanan. Talo na kayo sa Maynila, kaya kailangan niyo ng pera. Diba? Kailangan niyo ng pera dahil hindi niyo kayang talunin yung umayos ng Maynila. Tapos ngayon, dahil lang para sisiraan niyo ang ating Vice Presidente, na oo, hindi mo perfecto yung makali. Itong mga kapulisan natin, alam niyo po yan. Nananawagan po ako sa mga kapulisan na nasa paligid ngayon. Kayo po, binawasan ng pensyon niyo. Alam niyo kung bakit? Dahil kailangan nila ng ayuda para manalo sila sa boto. Ngayon, babawasan ang hiniral niyo. Bakit? Kailangan din uli nila ng pera para sa ayuda para manalo sila. Kanino kinukuha? Sa pulis. Tapos sinusuportahan nyo ngayon? Oh, diba? Kaya sinusunod din yung utos. Huwag niyo sabihin na sumusunod lamang kami sa utos. You have the right na tumanggi sa maling utos. Karapatan niyo yan. Sasabihin niyo matatanggal kayo pag sumuway kayo. Aba, sana hindi na kayo nagpulis. Kung hindi niyo naman kayang manindigan para sa bayan. Mga kababayan, isang paalala lamang po sa atin lahat. Sana po ay magawin natin itong mapayapa. Kasi yun po ang kahilingan ng ating Pangulong Duterte. Mapayapa at legal na paraan. Ulitin ko, Tore, ha? Legal na paraan. Tanga na, demanda ka na naman sa akin dyan, eh. Legal na paraan. Matahimik. Legal na paraan. Ulitin ko, ha? Pakasuhan mo na naman ako citation dito. Legal na paraan. Ano po yun? Manawagan tayo. Manawagan tayo na sa mga kasundaluhan natin at kapulisan natin. Tayuan ninyo ang konstitusyon. Yun lamang po yun. Tayuan ninyo ang konstitusyon. Ano nakalagay doon? Nanggagaling ang tunay na kapangyarihan sa taong bayan. Pag inaapi na ang taong bayan, ipagtanggol nyo naman kami. Yun lamang po yun. Mga kapulisan, mga sundalo, pag inaapi na po kami, karapatan ninyo na ipagtanggol ang bawat Pilipino. Kailan pa? Pag ubus na pera natin, bayan na to? Ubus na eh. Wala na nga panggawa eh. Kaya nga pinalitan na yung build ng ano eh. Build better more. Bakit? Eh, kailangan na nilang palitan eh. Wala naman silang proyekto. Diba? Pangalan na yung pinalitan nila. Lahat wala na. Ngayon naghahanap. Tingnan mo bakit nagkakaloko-loko ang disaster natin. Kasi wala nang pera. Asa na yun? Nandun sa bagong tawag sa panunuhol. Ano yun? Ayek sa tsaka yung apat na yan, di ba? Yan yung bago eh. So sinusuhulan tayo mga Pilipino para iboto uli sila at muli silang magnakaw. So mga kababayan, ulitin ko po sa mga OFW, alam ko mahirap umuwi dito. Pero kung kaya ninyo, gawin ninyo para sa bayan nyo. Kasi baka mamaya, pag uwi ninyo, bulok na ang Pilipinas. Hindi lamang po, gusto ko lang magpasalamat. Wala ho dito, banatero sila, ano yan, hindi. Lahat po ng mga vloggers dito, ina-acknowledge po natin. Suportahan po natin silang lahat. Lahat po. The mere fact na hindi ho sila nagpapabili sa kabila. Mahirap po yun. Ang laking pera meron sa kabila eh. Yung dati nakatira lang sa kubo, saan na nakatira? Sa kondo na eh. Alam niyo, hindi ko na lang papangalanan yung kalbo na yun ha. Nagkita kami nun eh. Yung sa Manila. Yung nag-aasar-asar ko yun eh. Sabi ko, anak ka ng weteng. Dati lang, hindi kasi hindi. Porque kung puno-puno ka ng kaso, babaluktot ka. Alam ko po yung bakit. Puno na ako ng kaso eh.
Ilan na kasong dinadaanan ko ngayon? Ubus na pera ko sa kakakaso na yan. Pero bakit? Kasi para sa bayan eh. Yun po ang totoo dyan. Hindi po, ulitin ko ha, wala akong planong tumakbo. Wala ang planong tumakbo ang buong grupo ko. Para lang talaga kami sa bayan. Para lang, kasi wala ho eh, mamamatay tayong lahat. Tama mali, sino dito hindi mamamatay? Meron mo ba dito hindi mamamatay? Pwede pa ako sumama sa lihin niyo. Hindi, biro lang ha. Di ba lahat naman po tayo mamamatay? Darating tayo, harap tayo sa Panginoon. Anong ginawa mo? Anong ginawa mo nung nasa lupa ka? Pinaglaban mo ba yung mga kababayan mo? Sino dito ang namili ng bansa nung pinanganak? Sige ha, meron mo ba dito? Nung nasa tiyan kayo, sinabi niyo sa nanay niyo, ayoko dito sa Pilipinas, gusto ko sa Japan. Wala, di ba? Lahat tayo, wala hong choice. Pinanganak tayo sa Pilipinas. May dahilan yan. Upang mahalin mo ang bayan mo. Hindi disgrasya na pinanganak ka sa Pilipinas. Pinanganak ka sa Pilipinas upang ipaglaban mo ang Pilipinas. Tama. Masarap pumunta sa ibang bansa. Sino ang nagpupunta dito sa ibang bansa? Di ba ang sarap? Hindi ba sa inyo nakapagtrabaho sa ibang bansa? Pero hanggang gano'n na lang ba tayo? Hanggang gano'n na lang ba tayo na every December nangangarap tayo pumunta sa Japan, pumunta sa ibang bansa? Kasi bakit? Ang ganda ng bayan nila eh. Hanggang gano'n na lang ba tayo? Hindi ba tayo mangangarap na Sunday, sana yung bayan natin katulad ng Japan, katulad ng Korea, Singapore, di ba? KOJC. Hindi po, totoo naman yun. Napakaganda mo sa loob ng KOJC. Sana po ganun lang ipaglaban po natin. Okay? Tuloy-tuloy lamang po tayo dito sa mga kababayan natin nanonood dyan. Walang uwi at pumunta kayo dito. Pumunta kayo dito. Huwag nyo nang antayin na manawagan pa ang mga vloggers sa inyo. Pumunta na kayo dito. Sumaglit kayo dito. Huwag nyo nang antayin na manawagan pa si VP Sara Duterte o si Pangulong Duterte. Dahil ang balita ko ay pupunta rin yun. Balita lang naman. Hindi ko pa naman sinasabing totoo yun. Pero sana ho pumunta po tayo. Ipahayag lang natin na mga congressman, ang kapangyarihan nyo nang gagaling sa mga Pilipino. Yun lang. Ang kapangyarihan nyo ay galing sa amin. So parang awa na, tama na yung pagnanakaw nyo. Tama na. Parang awa nyo, tama na. Ubus na ang pera ng Pilipinas. Kailan pa kayo tatayo? Pag kumakain na kayo ng mubo? Sige po. Hindi, o tanong mo sa'yo, kailan pa ho kayo babangon? Yun, ang tanong dyan ay, kailan pa kayo babangon? Ingat din po kayo niya. Pag wala na, walang-wala na tayo. Sobrang hirap na natin. Ngayon yan, sobrang hirap na natin. Alam niyo, ang ganda nung sinabi ni VP Sara Duterte. Di ba tinanong siya kung mananawagan siya? Ang sabi niya, mahirap kasi ngayon lumabas kung mga tao dahil naghihirap. Tama siya na balik. Tama siya na naghihirap talaga ang Pilipinas. Pero sa akin, habang naghihirap tayo, mas may dahilan pa nga tayo lumabas para ipakita natin, tama na pag nanakaw nyo, kawawa naman na kami. Ubus na pera ng bayan natin. Di ba? Ano itsura ng Pilipinas ngayon? Puro hukay, puro traffic, kurap na mga enforcer. Di ba kayo nahihiya nun? Araw-araw may nahuhuli na opisyal ng gobyerno nakasebit pa, dadaan ng basoy, magpapalusot. Kamag-anak naman yun. Ano ba? Hanggang gano'n na lang ba talaga tayo? Masaya na po ba tayo sa gano'n? Kung hindi, pumunta ka na dito, ipahayag mo na yan. Yun lamang po, maraming salamat po ako po si Banat Bay. Alright, palagpakan po namin si Banat Bay. Tama na Kaya po po tayo. kita po ninyo. Supposed to be, kung tinanggap niya yung 500,000, dapat yan natutulog na ngayon. Pero tinandihan niya, yun, punong-puno ka ng kaso ngayon. Okay. Alright. So ngayon, isa po itong ordinaryong tao lang lumapit sa akin. At sabi niya, pwede ko rin bang ihayag yung aking damdamin. Dito po, wala pong kinalaman ng
estado mo dito kung natapos mo. Ang importante yung diwa ng pagkakaisa at alam mo ang layunin kung bakit ka nandito. I-welcome po natin si Roselito Sarte. Galing pa po ng Mindanao ito. Yan. Magandang gabi, mga kababayan. Magandang gabi sa bayan ng Pilipino. Yun! Tulad ninyo, ako isang ordinaryong mamamayan. Ordinaryong mamamayan na apektado ng bulok na sistema ng administrasyon. Papayag ba tayo ng ganun? Tingnan niyo sa Kongreso. Ang mga nakaupo, mga MP, baliktad na ang sistema. Ang mga MP ang nanguhusga sa mga opisyal ng ating kapulisan. Tama ba yun? Diba? Ngayon, Ayusin mo yan. kailan pa ba tayo kilos? Pangit yan. Kailan pa ba kikilos ang sambayanang Pilipino para ibagsak ang bulok na sistema ng administrasyon? Ako isang tubong Mindanao. Buong pusong maninindigan para sa bayan, para sa mga Duterte. Buong Mindanao, suportado ang mga Duterte. Kung malapit lang ang Mindanao, sigurado ako, wala nang paglalagyan ngayon dito. Punong-puno na tayo. Pumunta ako dito. Gustong-gusto kong makapagsalita. Halos araw-araw, nanonood ako sa mga video ni Banat Bay. Doon natin makikita bias na ang nangyayari sa Kongreso. Baliktad na ang sistema. Ang ating mga abogado, mga opisyal ng gobyerno, matitinong opisyal ng gobyerno, mga opisyal ng kapulisan, hinuhusgahan ng mga IP. Mga IP na nagtatago sa pagiging isang kongresista. Mga Bisaya, ako'y nananawagan. Masugot ba mo ngayon yun ng ta? Dili! Papayag ba tayo na gaganunin lang tayo? Inaapakan na tayong mga Pilipino ng mga sakim sa Kongreso. Kailangan na natin kumilos, tuldukan na natin ngayon. Dahil kapag natuldukan natin yan, mapuputulan ng sungay ang mga kongresistang sakim. Lalaban